40 pamilya ang ngayon nagsisimulang buuin muli ang kanilang buhay matapos tupukin ng apoy ang kanilang mga bahay sa ilalim ng Culiat Bridge sa kahabaan ng Congressional Avenue sa Barangay Toro, Quezon City noong Sabado ng gabi, July 11. Hindi makapaniwala si Shaina Bahinting na sa pag-uwi niya mula sa pagtitinda kasama ang 1 taong gulang na anak, wala na silang tahanang uuwian. Ayon kay Shaina at sa asawang si Sherwin Diaz, tinawagan sila ng kanilang kapitbahay para sabihing nasusunog ang ilalim ng tulay kung saan sila nakatira. Pagdating nila, wala na ang lahat. Ang kanilang bahay, gamit at maging ang perang matagal nilang iniipon para sa kanilang pamilya. Nagulat na lang po kami bigla na di po namin alam kung ano gagawin namin eh. Kasi lahat ng gamit namin naubos po. Pati ipon namin naubos. Para kay Sheila Pasa, isang sampagita vendor, hindi lang bahay ang nawala, pati pangarap niya para sa mga anak. Si Sheila ang mag-isang bumubuhay sa kanilang 4 na anak habang nakakulong ang asawa. Aniya, hindi niya alam kung paano sila muling magsisimula. Pero kung may isa raw siyang dapat ipagpasalamat, iyon ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ginising lang po kami ng mama ko kasi bumaba po yung mama ko, may nagsisigawan sa labas. Ngayon po, ayun pala, sobrang lakas na po ng sunog pala sa kabila. Nasa side lang po yun ng kabilang tulay. Kumbaga tumawid na po yung sunog sa amin. Sobrang bilis po ng impact ng apoy. Kaya lahat po kami nagtakbuhan na, wala na po kami naisalbang gamit. Nakausap ng Nation on the Move si Mary Joy Castañeda na ayon sa kanyang salaysay ay sa kanilang bahay nagsimula ang sunog. Kwento ni Mary Joy, nagpiprito siya ng isda nang bigla na lamang sumiklab ang apoy sa kanyang kalan. May mga kapitbahay na agad tumulong upang apulahin ito, pero sa gitna ng pagkataranta, hindi na nila napigil ang mabilis na pagkalat ng apoy. Ilang na lang po kami, 6 na lang po yata kami sa tulay. Yung 4 po kasi nagtakbuhan na, yung nag-aaskaso na mamatay yung kalan sa bahay. Yun, nagtakbuhan na pala sa kabila. Ito namang anak ko, 2 na lang kami. 2 po kasi daanan yun. Mamakit na! Sasabog na yung tangke, sabi niya. Di pagtakbo ng anak ko sa tulay, sunod naman ako sa kanya sa hagdanan. Biglang pagkakit pinagdanan, isang hagdanan, sumabog yung malaking tangke. Wala na, itim na lahat. Wala na kami makita, di na kami makahinga. Dahil sa sunog, apektado ang linya ng tubig sa ilalim ng Culiat Bridge. Pagamat walang napaulat na kakulangan sa pangkalahatang supply sa mga kalapit na lugar, napinsala mismo ang ilang linya ng tubig sa mismong lugar ng sunog. Ayon sa pahayag ng pamahalaang lungsod ng Quezon, ligtas at pansamantalang nanunuluyan sa Bago Bantay Covered Court ang 38 pamilyang apektado ng sunog. Pero ayon kay Barangay Toro Chief of Staff at Disaster Head Evangeline Montejo, umaabot sa 46 na pamilya ang kasalukuyang nanunuluyan sa nasabing evacuation center. Dagdag ng pamahalaang lungsod ng Quezon, patuloy na inaasikaso ang mga biktima ng sunog ng Social Services Development Department at iba pang ahensya ng lokal na pamahalaan. Sumailalim na rin ang mga ito sa psychosocial first aid upang matulungang makabangon mula sa trahedya. Layunin din ng lungsod na mailipat ang mga apektadong pamilya sa maayos at permanenteng pabahay. Subalit ayon sa kanila, napag-alamang may ilan sa mga ito ang dati nang nabigyan ng relokasyon, ngunit muli ring bumalik sa ilalim ng tulay. Binibigyan po sila ng kanya-kanya po yung mga necessary needs po nila, pagkain, damit, gamot, lahat po yan pinagtutulungan po ng Barangay Bahay Toro at ng QC Government. Bali po ang Quezon City Government po at ang Barangay Bahay Toro nagtutulungan po para po i-assess ang mga informal settler kasi hindi na po sila pinababalik dun sa lugar nila dahil delikado po yung structure ng tulay, gawa po ng lumambot, umangat po yung mga espalto. Hindi rin nakalimutan ng mga alagang hayop. Nagtayo ang lokal na pamahalaan ng isang pet holding area kung saan pansamantalang inaalagaan ng mga asong nasagip sa sunog. Kabilang dito ang isang aso na nagtamo ng 2nd-degree burns at kasalukuyang ginagamot ng Quezon City Veterinary Department. Since fire incident po siya, more likely bibigay po tayo ng supportive treatment from the stress po na binigay nung pag-evacuate and then the incident plus po if meron pong mga wound care for the burn po and then supportive treatment po sa kanila like the electrolytes and the B-complex po para po mag-cope up doon sa nabigay na stress po nung incident po sa mga pets po natin.
Binalikan ng aming team ang ilalim ng tulay at halos wala ng bakas na dating may mga pamilyang nanirahan dito. Puspusan kasi ang clearing operations ng Quezon City Engineering Department, katuwang ang ilang pribadong kumpanya, gaya ng International Solid Waste Integrated Management Specialists Incorporated o ISWIMS. Tinatanggal nila ang mga fire debris at basura upang maiwasan ang pagbara ng daluyan ng tubig, lalo pat nagbabanta ang habagat. Pero sa itaas ng tulay, nariyan pa rin ang bakas ng trahedya. Kitang-kita ang mga bahaging inangat at pinahina ng matinding init ng apoy. Sana naman wala nang makatira sa ilalim kasi ang nakakaapekto ay yung kalsada na dinadaanan ng mga tao at ng mga sasakyan. Noong linggo, July 12, personal na ininspeksyon ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang lugar at agad na ipinag-utos sa Quezon City Department of Engineering at Department of Public Works and Highways ang masusing pagsusuri sa kalagayan ng Puliat Bridge. Kaugnay nito, ipinag-utos din ni Public Works Secretary Vince Dizon ang agarang pagsasagawa ng pansamantalang repairs sa nasirang bahagi ng tulay. Ayon sa Quezon City Government, mananatili munang sarado sa mga sasakyan ang Puliat Bridge habang patuloy ang pagsusuri sa kalagayan nito. Itinuturing pa ring hindi ligtas ang tulay dahil umangat at napinsala ang ilang bahagi nito dahil sa matinding init ng sunog. Patuloy namang isinasagawa ng technical team ang structural assessment upang matukoy ang lawak ng pinsala at maihanda ang rehabilitasyon ng tulay bago itong muling buksan sa mga motorista. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Pero para sa mga katulad ni Shaina na sa isang iglap ay nawala ng lahat, ngayon pa lamang nagsisimula ang mas mahirap na hamon, ang muling pagbangon. Panibagong simula po ulit, wala nangyari na po Di namin alam na ganun po yung mangyayari. Kahit konting tulong lang po para mapagsimula ulit po kami. Ako si Stephanie Kiko para sa Nation on the Move.